Hello po mga kamanang! Ang gagawin po natin ngayon ay walis tingting. At naay nga po at ako nga po ay nagpakuha nitong gagawin naming walis tingting. Ay naay nga at tinatanggal ko nga isa-isa itong gagawin naming walis tingting. Ang gamit ko nga lang din ay cutter dahil ito nga lang yung dala kong matilos na bagay. Para makagawa ng walis tingting, yung dalawang dahon sa tigkabilang side itatanggalin mo nga. At tapos nga ititira mo lang ay yung gitnang part. Si Marian ang gamit nga lang din ay gunting. Yan lang kasi yung available na dala ko bukod sa cutter. Tsaka mas okay na din to para mas safe sa kanya. Pag kasi yung matatalas talaga, baka nga lang maaksidente at madali nga din yung daliri. Kaya mas okay na din yan at mas comfortable naman si Mariang gamitin itong gunting. Ako nga din nag-gloves, gawa nga ng ang gamit ko ay cutter, baka mamaya masugatan yung aking kamay. Pero yung pagkagantong pagkakayos talaga, mukha lang talagang madali. Pero kapag ikaw na yung manggagawa, ang balam palang gawin. Nung bata nga ako dati, naalala ko tuwing kami pupunta dini. Si Lula nga lagi nga nagkakayas nung ganto at yung walis tingting ay inuuwi nga sa bahay. Di ako tinutulungan ko nga si Lula. Abay, ako'y isang piraso pala, ang si Lula'y nakakasampung piraso na. Ito nga munang pinakuha ko, bali 2 piraso nga ng coconut leaves. Hindi ko nga sure kung kakasya to sa isang walis. Pero kapag kumulang pa, kami nga'y magpapakuha uli. Ay naay nga, talagang ilang minuto na nga kami nagaganari, pero ilang piraso pa lang yung aming nagagawa. Pero aminin natin dati, talagang uso nga yung gantong walis tingting. Yung tambo naman, inauso na lang ako nung malaki na. Pero dati talaga, laging walis tingting yung aming gamit kapag nagwawalis. Pero dati, kwento-kwento ni nanay, tsaka ni kuya kapanganay. Ang binibigay sa kanilang baon ay gantong walis tingting o kaya mga gulay-gulay. Tapos ipagbebenta nila. Tapos yung mapepera nila, yun na yung pinakapambaon nila. Kaya nga sabi ni nanay, iswerte nga daw kami. Dahil nga, nung pumapasok nga kami, diretsyong pera na nga yung binibigay sa amin pambaon. Sa kanila, kailangan pa nilang paghirapan bago nga sila makapera at magkaroon ng baon. Pag pala nagkakayas, dapat pala hindi sobrang talas nung gamit mo. Abay, paano ba naman kapag nandun ka na sa dulo, bigla-biglang napuputol yung pinakang tingting? Dapat yung sakto lang pala yung talas para naman hindi napuputol yung pinakang dulo. Habang nagkakayas nga kami, nag-uusap nga kami din ni Marian. Sabi ni Marian, mas gusto nga daw niya sa probinsya kaysa sa Maynila. Pag kasi bata, mas gusto nila sa syudad, like sa SM, sa mga Manila, ganun ba? Pero habang tumatanda ka, dun mo nare-realize na mas maganda pala talaga sa probinsya. Nung humangin nga ng malakas, ang akala ni Marian yung ingay galing sa ilog. Sabi ko naman, imposibleng sa ilog manggaling dahil nga medyo malayo-layo kami sa ilog. Yung ingay nga na naririnig namin dito ay galing nga sa mga puno. Dahil nga sobrang lakas nga nung hangin, kaya yung mga puno talaga nag-iingay. Aakalain mo nga talagang kala mo yung agos ng ilog. Noong nakita ko nga si Lolo, nakiusap nga ako kay Lolo kung pwedeng pahiram nung itak niya. Bali si Lolo, sumunod nga lang dito dahil kanina nandun yan sa area 2. Akala ko doon na siya mag-i-stay, yun pala may gagawin nga din daw siya dito sa area 3. Bali yung itak nga, ang gagawin ko doon, itatapyasin ko na itong mga dahon. Dahil pag cutter nga yung aking gamit ay hindi nga pwede dahil nga ito ay matigas. Kaya kailangan talaga ng itak dito pag tatapyas na nga. Kaya ito nga, nung dumaan si Lolo, nanghiram na nga din ako. Kanina nagtatapyas ako dahil nga matigas, naputol nga yung dulo ng cutter. Di syempre, itinabi ko nga yung dulo, gawa ng baka mamaya, maapakan nga nila, kalimitan pa naman yung dumadaan dini, talagang nakayapak. Ay naay nga at dumaan na nga din itong mga iniintay ni Lolo. Matalas. Sana nga ako nga yung magtatapyas nito kasi sabi ni Lolo, siya na nga daw. Tapos itong si Kuya, itinulungan na nga din tayo. Kaya naman, nung matapos, nagpasalamat nga ako ng madami. Syempre, kung wala sila, baka mas lalo nga tayong matagalan dito. Lalo na at cutter nga lang yung aking gamit.
Nung matapos nga, ipinagsama-sama ko nga lang itong mga kayasin para hindi makalat tingnan. Pero yano din naman nga aba yanong balang pala nitong gawing walis. Tapos pinagbebenta lang nila ng 20 o kaya 30 sa bayan. Ay isipin nyo po at paano nga makakabuo ng isang walis talagang maproseso at talagang kailangan ng oras. Parang luging-lugi naman kasi ang baba ng presyo. Oo nga at wala kang puhunan na nilalabas. Pero yung time and effort mo na nilalaan mo sa panggagawa ng walis tingting, yun yung binabayadan sa iyo. Kung 30 pesos lang yung presyo, di 30 pesos lang yung bayad sa iyo sa labor. Pero siguro yung mga sanay na sa pagkakayas, talagang nakakailang walis tingting sila sa isang araw. Sa kaso namin ni Marian, kalahating oras na ata kami dito, pero iilang peraso pa lang din itong nagagawa namin. Hello po, ito pa lang yung aming natatapos. Yan, ganun na kadami. Ilang oras na ba tayo, Maria, nagkagaganari? Mga 2. 2 oras na kaming nagkakayas, na rin pa lang yung aming natatapos. Manipis pa. Ilang oras na yan? Siguro mga 2 hours at kalahati. Yan pala yung aming nagagawa. Ay nga, nung kami tapos na din ay inimpis lang namin ni Marian itong mga kalat. Bali nga, tinambak lang namin sa tambakan itong mga pinagkayasa namin. Para naman malinis tingnan at hindi kalat-kalat nga ito. Ayaw din kasi ni Lolo ng makalat. Kaya ito at talagang iimpisin nga namin ito. Syempre, dahil kami nga may gawa nito, kalat mo, impis mo. Nung matapos nga kami maglinis, dito na nga kami magkakayas at nandito nga itong mga kayasin. Kaysa hilahin pa namin dun sa kanina naming pwesto, dito na laang kami para hindi nga din kami mahirapan. Ay bali nga, dadagdagan nga lang namin yung walis tingting na ginawa namin kanina. Paano ba naman ang nipis laang nun? Kailangan mga 1 kimas man laang ang kapal. Para naman, mas maganda ngang ipangwalis. Yung gagawin nga lang namin dito yung 10 ula ang dahon ng niyo. Tapos, nung matapos na nga, dito naman kami nag-impis. Hindi namin pwedeng iwan tong ganto kasi makikita nga din are. Kaya, bago kami umalis, kailangan talaga linis na linis nga are. Ito nga 2 dahon, hindi na nga namin nagamit at ang ginamit nga lang namin ay isa. Dahil nga, satisfied na nga kami dun sa kapal na walis tingting na aming nagawa. Okay na kami magkaya. Ito na yung aming nabuong walis tingting. Yan. 3 hours namin itong ginagawa ni Marian. Tatalian na lang namin. Tapos yun na. Tara na, uwi na tayo dun sa bahay. Hindi kasi nga bandaan. Dito. Nakagawa din ang sarili naming walis tingting. Pwede na yung walis natin, Marian, ano? Na maganda na po siya. Iyo daw, testingin mo iwalis doon. Kung nawawalis. Ayun, bagong-bago. Ayan, birong walis tingting yan. Abay, 3 hours namin ginagawa. Salamat po sa panonood at ingat kayo palagi. Bye-bye!